Yan, magandang araw sa inyong lahat at bago tayo mag-umpisa, please po, suportahan nyo ang ating channel, Frank React po, at ang ating ipapakita o ang ating i-reaction ngayong araw na ito ay tungkol po ito sa mga sabungero. Kung naaalala nyo po, nung time ni Digong sa sabungan, meron pong 30 mahigit na katao ang nawawala sa isang sabungan at biglang naglaho po ito. Sa ngayon po, 2025 na, June na po ngayon, ay meron po tayong latest update tungkol dito sa mga nawawalang tao na ito at merong isang taong lumutang na siya ang magpapatunay kung saan na napunta itong mga sabungero. Yan po ang ating mapapakinggan ngayon. Pasintabi sa mga pamilya, no? Condolence man o buhay man sila, pakinggan po natin to. Malabong buhay pa ang mga nawawalang sabungero, yan po ang isiniwalat ni alias Totoy na isa po sa mga akusado pero nais tumayong testigo para sa ilang kaso. Gusto makausap ng Justice Department si alias Totoy na nakausap na rin ang ilang kaanak ng mga nawawala sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News. Saksi, si Emil Sumang. Hindi napigilan ng mga kaanak ng ilang nawawalang sabungero ang hinagpis ng makausap nila si alias Totoy. Ang isa sa mga akusado pero nais tumayong testigo sa kaso. Halos 4 na taon na kasing nawawala ang 34 na sabungero. Ito pong time na to na nawawala pong sabungero nito, yung time na may AJK ni Digong, no? Sabay po ito, no? Sa mga AJK niya. Kaya hindi na nakapagtataka, no? Hindi kasi wala naman nung time ni Gloria, time ni Erap, wala pong mga ganito, no? Wala pong mga ganito. Nung time lang talaga ni Digong, talagang walang patawad. Kung meron kang kasalanan, ay talagang mananagot ka, no? Kaya hindi po natin maitago itong nawawalang mga sabungero na kasabay po ito ng mga AJK. Eto na, pakinggan natin uli. Pero kabilang ang mga nag-derby sa Maynila at Laguna. Mga nanay, kamag-anak, handa po ako makipagtulungan sa inyo para makamit ang inyong mga hustisya. Isa ang paulit-ulit na tanong ng mga kaanak noon pa man. Buhay pa ba sila o mga patay na? Wala pa ako may sagot yan. Nakakin lang na maibigay ko lang ang hustisya ng inyong pamilya. Pero kung akong tatanungin sa ngayon, mukhang malabo na buhay pa sila. Pero alam niyo po kung saan po sila dinala. Kahit mga buto man lang po, makuha ko yung anak ko. Maawa naman po. Isa ngayon na hindi na natin makita yung buto. Pero alam ko kung sino ang natalikod nito. Naku, Diyos ko. Okay. Ang sagot ni alias Totoy, tumurog sa pamilyang nangungulila. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, ikinuwento niya ang ilang detalye sa sinapit ng mga nawawalang sabungero. Ano mabubuhay yan? Nakapauna yan doon sa tali. Uy, Lahat ibig sabihin nung pagkahuli sa kanila, meron daw interrogation muna na nangyari dito dahil ito daw mga sabungerong ito na nahuli ay mahilig daw mandaya, no? Mahilig daw mandaya ito sa sabungan, no? May mga kabataan pa rito, no? Pasintabi po, no? Grabe talaga itong mga nangyayari nung time ni Digong, ano? At walang patapatawad, kahit mga kabataan pa, mga bata pa yung iba, no? 34 ba katao itong sabungero na nawawala at buti ngayon may lumutang na, no? May lumutang na para maimbestigahan na ito, no? At hawak na po ito ng DOJ ngayon. At latest po na balita po ito na magpapasalamat tayo sa isang tao nito kahit bagamat ay talagang lumutang at nagtago pa siya talaga ng matagal. Ito lumutang na siya nitong time ni PBBM dahil gusto niya nang magkaroon po ng hustisya. Itong nangyari sa 34 katao ng mga sabungero na talagang lumutang na siya para po mabigyan ito ng hustisya. At condolence po dito sa mga magulang, mga kapatid na nawalang pamilya dahil po sa pagsasabong, ano? At wala talagang patawad. Grabe. Lahat yan, kung hukain yun, mga buto-buto na lang, paano natin makilala na sila yun? At hindi lang ang missing sa bungero tinatapon dun, pati mga drug lord. Masaklap man, kailangan niya itong ilakad ngayon. Killing me supli. Ang killing me supli, yung tie wire, pinipihit sa leeg. Grabe. Kwento pa niya, iniipon at kinakausap niya muna ang mga nahuhuling ng Ibig sabihin doon, tie wire, no? Yung tie wire ay yung wire itatali sa iyong kamay, no? Itatali sa iyong kamay ng dahan-dahan. Grabe naman yun, no?
talagang walang patapatawad. Habang nagsasalita ka, humihingi ka ng patawad, siguro ganun ang sistema, no? Dahil sa may kasalanan ka nga, tinatalian daw ng wire ang iyong kamay na nakagapos. At pagkatapos siguro nun, sasaktan ka at dandahan kang paslangin, ano? Grabe, walang kaluluwa po ang yung gumawa nito. Dapat din sana talaga magbayad at parusahan po kung sino man ang gumawa talaga nitong hudas na ito, no? Itong mastermind ng pag-utos sa pagpaslang dito sa mga sabungerong ito. Grabe. Nahuhuling ng daraya sa sabungan. Oh? Pagtapos nito, ipapasa sila sa isa pang grupo na hindi na muna niya kinilala kung sino. Tinatalian na ng yung plastic na patali, kinakarga na sa van. Anya, hindi lang 34 na sabungero ang namatay roon. Huh? Dahil mahigit 100 daw ang kanyang tinrabaho. Ay, Taka grabe. ko, bakit ang bilis? Halimbawa, 8, ang bilis. Sabi ko, baka naman pinakawalan yan. Yari tayo dito pa. Sabi ko sa kanila, hindi, may video kami. Sinindan ako ng video. Doon, nakikita ko kung paano. Ang kanyang mga isiniwalat, ilan lang sa mga detalyeng inilagay niya sa affidavit na kanyang isusumite sa mga otoridad sa lalong madaling panahon. Kasama raw sa ibubunyag niya ang taong nag-utos sa kanya. Yun. Ang Justice Department gustong makausap si alias Totoy. Titingnan ko lang kung ang kanyang sinasabi at yung sinasabi ng ibang testigo ay kapareho ng mga nakarating sa ating tanggapan. Bagaman akusado na si alias Totoy, pag-aaralan daw ng DOJ ang may aambag niya sa mga kaso. Pwede naman siyang pumunta rito at bibigyan namin siya ng pansin at binibilda pa namin ang kaso pero malapit na. Ang National Bureau of Investigation ng NBI na nasa ilalim din ng Justice Department handang magbigay ng proteksyon kay alias Totoy. Maganda yan. At sige, pakinggan natin siya. At I assure him na bibigyan namin siya ng proteksyon. Dapat talaga bigyan siya ng proteksyon habang ikulong man siya at maimbestigahan. Dahil po malaki pong ito, no? Malaking bagay po itong mabigyan ng solusyon. At itong taong ito ay kailangan may proteksyon talaga kasi baka mamaya may maghabol dito at magulat na lang tayo biglang paslangin ito, no? Kailangan meron siyang protection talaga, no? May magbabantay talaga sa kanya, nandiyan naman ang NBI, kaya bigyan siya ng protection dito dahil hanggat sa hindi pa matapos itong investigasyon dito sa mga nawawalang sabungerong ito dahil napakatagal na nga ito, ngayon pa lang lumabas, no? Ngayon pa lang talaga. At kahit paano mabigyan na po ng hustisya ang pagkamatay ng mga sabungerong ito na dyan, no? Naghukay dyan sa may taal at dyan tinapon ang kanilang mga katawan. At hindi lang daw mga sabungero itong mga nilibing dyan, kundi mga drug lord din daw, no? Dyan sa sabungan, mahigit na raw 100 ang nilibing dyan sa may Taal Volcano, no? Kaya napakahayop nitong gumawa nito. Sino kaya ang pinakamaster? Kaya abangan natin itong balitang ito, no? Dahil napaka-latest po na balitang ito na may nagsalita na tungkol dito sa pagpaslang sa mga sabungerong ito. Napakadami na palang nilibing dyan sa Taal Volcano na yan, ano? Makin mo, butot balat na Kung bahala sa kanya, huwag siyang matakot. Ganyan din ang tugon ng Philippine National Police na welcome development ang pagharap ni alias Totoy. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil. Sa loob ng halos 4 na taon ngayon, mula nang mawala ang mga sabungerong nagderby sa Maynila at sa Santa Cruz, Laguna, ang paulit-ulit na tanong ng mga kaanak, nasaan at buhay pa ba ang kanilang mga mahal sa buhay? Sinagot ito ni alias Totoy, ang isa sa 6 na kinasuhan kaugnay ng mga missing sabungero. Lumutang siya at gusto raw makipagtulungan sa investigasyon dahil sa bantang inaabot niya at kanyang pamilya. Nakausap ni alias Totoy kamakailan ang ilan sa mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Mga nanay, kamag-anak, handa po ako makipagtulungan sa inyo para makamit ang inyong hustisya. Dahil sa impormasyong yan, ang mga kaanak ng mga nawawala muling nabuhayan ng loob para mabigyang linaw ang kaso. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, ikinuwento niya ang ilang detalye sa sinapit ng mga nawawalang sabungero. Paano mabubuhay yan? Nakabaon na yan doon sa talig. Lahat yan, kung hukain yun, mga buto-buto na lang, paano natin makilala na sila yun? At hindi lang ang Makin mo, no? Habang sinasaktan, tinatalian yung kamay ng wire, no? Siguro sobrang higpit yung pagkatali nun, ano? Grabe, yun lang ang pagkakamali mo, nandaya ka lang sa sabungan, yung parusa, pagpaslang sa'yo, buhay ang kapalit. Kaya matindi talaga nung time ni Digong, talagang kailangan hindi ka magkakamali. Lalo na, di ba? Lalo na kung maupo itong si Inday Sara.
'Di ba? Baka ipagpapatuloy niya yung mga ganitong mga nako, EJK nito, no? Nakakatakot. Sana wag na nating iboto itong si Inday Sara kasi napaka-delikado, no? Hindi lang mga drug addict ang mga mahuhuli dito, pati yung mga inosente na mga naglalakad sa kalsada lalo na sa gabi. Bigla na lang paparahin at hulihin. Mapagkakamalan lang. Kaya napakalaki talagang problema ng Pilipinas hanggang ngayon. Simula nung umupo itong mga Duterte, no? Kasi sa kanila talaga nagmula yung EJK eh. Ang dami talagang nawalang tao at mga inosenteng bata ang mga nadamay rito. Kaya kung ako lang talaga, no? Hindi natin yan dapat tularan ng mga ganitong klaseng tao na iboboto natin. Huwag natin iboto yan kasi malaking problema sa Pilipinas. Sumasabay itong mga pagdukot sa mga nawala na mga sambungero nung time ng AJK, no? Sumabay. Ang missing sa bungiro tinatapon doon. Pati mga drug lord. Masaklapan daw, kailangan niya itong ilakad ngayon. Killing ni Suple. Ang killing ni Suple, yung tie wire. Pinipihit sa leeg. Ang mga nahuhuli raw nilang ng daraya sa sabungan, kanya munang iipunin at kakausapin. Pagkatapos, saka raw niya ito ipapasa sa isa pang grupo ng mga tao na hindi na muna niya kinilala kung sino. Bahala na kayo dyan. Sila na mismo. Ginagawa nila. Tinatalian na ng yung plastic na pantalik. Kinakarga na sa van. Hindi lang daw 34 na sabungero ang namatay rito. Abot daw sa mahigit 100 ang tirabaho, ayon kay alias Totoy. Nagtaka ko, bakit ang bilis? Halimbawa, 8. Ang bilis. Sabi ko, baka naman pinakawalan yan. Yari tayo dito kay Sabi ko sa kanila, hindi, may video kami. So, ibig sabihin, sinabi niyang bakit ang bilis? Ibig sabihin yung sinasabi niyang mabilis yung pagkitil ng buhay. Kasi mabilis, no? Kung halimbawa mga 10 yun, parang manok lang, no? Parang manok lang na kinikitil ang buhay, tapos mabilisan. Yun ang minimin niya, no? Pero ang sabi dito ng mga killer talaga, ay may video daw sila para patunay na kinitil na nila ito, no? Grabe, napakahayop ng mga taong ito, napakademonyo, no? Dapat talaga ay makulong. Mawala na rin ito sa mundo, itong mga taong ito. Napakademonyo, no? Sigurado ako may mga master o may mga humahawak dito ng mga sindikato talaga na yun ay nagpapatuloy nung time na yun. Sana mahuli ito. Dahil ito nga ang si alias Totoy ay nakikipagtulungan na nga sa DOJ at sa NBI na para masugpo na o mahuli na itong gumawa nito sa 34 kataong sabungero na kinitil ng ganun na lang, no? Kunting pagkakasala mo lang, kikitilin na yung buhay mo. Ito po yung time ng sumabay sa AJK, itong pagkawala ng mga 34 ka sabungero, no? Ewan natin, baka ito yung sabay o AJK din talaga ito, no? Hindi pa natin masasabi. Kaya nung time kasi ni Digong ito eh. Kaya sumasabay itong mga riding in tandem, no? Mga hold-upper din sa mga bus. Marami din mga time na yon na nakikipagsabayan itong mga riding in tandem. Kaya masasabi ba natin na ito ay mga ano din talaga, no? Hindi ko nababanggitin kung ano man yun ng mga riding in tandem na yon, pero syempre sumasabay din sila. Kaya ating tignan pa itong update natin tungkol kay Totoy, no? Kasi nga gusto ng DOJ na pumunta siya mismo at mag-surrender dito sa NBI para maimbestigahan na talaga siya ng gusto ko. Sa bagay, na-interview na nga ng GMA ito, kaya hindi na rin malabong magpakita ito, no? Dahil gusto niya na rin magkaroon ng hustisya itong pagkamatay ng mga sabungerong 34 katao na ito, no? Sana abangan pa natin itong update na ito kasi nakakaawa, no? At syempre, ako ay nakikipag condolence dito sa mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. May video kami. Sinindan ako ng video. Doon nakikita ko kung paano. Ilan lang daw ang detalyeng ito sa nakalagay sa kanyang affidavit na isusumiti niya sa mga otoridad sa lalong madaling panahon. Kasama sa ibubunyag daw niya ang mga taong nag-utos sa kanya. Yun, no? At dito natin malalaman na may mga nag-utos. Merong mastermind nito. Talagang dapat mahuli na, no? Baka makatakas pa ng Pilipinas yan at hindi mahuli ito, no? Yan ang abangan natin, mag-update tayo rito. Ito po ang inyong Frank React. At please po, comment down below kayo kung anong masasabi ninyo dito. Like and subscribe na rin sa ating channel. Please po, suportahan nyo bilang isang
Pilipinong YouTuber.